Hello po, Katkan Fam. Welcome po sa ating kwentuhan serye. Gusto kong i-share sa inyo yung day na natanggap namin ang aming sweetest donut, the approval of our Canada visas. February 2, 2024, Friday at considered weekend dito sa Qatar. Simula po nung nag-lodge kami ng application, araw-araw po akong nag-check ng status nito. But for some reason, on that day, sabi ko, wag na munang i-check wala naman Pero dahil nagpe-Facebook naman ang lola nyo, at nag-join ako sa iba't ibang Facebook groups regarding Canada visa application, one post caught my attention. Sabi niya, kaka-approve lang po ng aking OWP. So ako naman, habang nakiga pa rin sa kama, sabi ko ma-check nga ang email, and lo and behold, a sweetest donut. But it's only one email and we are family of 5. Oh no! Sabi ko, meron pa kayang darating na ibang email? Also, ang email na yon ay nagno-notify lang sa'yo na may changes dun sa iyong GCKey account. So pag inopen mo ang iyong GCKey portal, you will know kung approve or refusal ba ang sinend sa'yo. Kaya dali-dali akong bumangon at yun nga, pumunta na sa computer at nag-open ng GCKey portal. Siyempre, habang nag-open po ang portal, hindi po natin nakalimutan mag-pray. And guess what? Kung sino ang unang na-approve at para kanino ang email na natanggap ko. Ayan po siya. Para sa aking asawa na walang kamuwang-muwang at nakahiga pa sa kama. Habang ako ay nagpapanik attack na. Oh no! Ang plano ko sana ayoko munang sabihin sa kanya at gawin ko sanang surprise. Kaya lang di ko talaga matiis Tapos, ayun, sumigaw na lang ako ng, halika dito! Wala, hindi ko talaga matiis ang excitement Eto siya There, buddy. Let's go. My application was approved. Wait, I'll bring my passport. Sobra-sobra ang pasasalamat namin sa Diyos sa araw na yon. At patuloy kaming naghintay sa buong araw kung may darating pang email. Yun nga lang, natapos ang araw na wala kaming na-receive. So, mixed emotions po nung araw na yon. Although deep inside, alam ko na approve naman ako. Aba, matindi! Pero syempre, dahil wala pa po akong nare-receive na confirmation, parang hindi ko siya ma-feel. Isa pa, dahil Friday po yun, sabi ko, tomorrow is Saturday, so baka wala rin trabaho ang IRCC. So napakahirap pong i-control ng emotions during this time. Then came the next day, February 3, Saturday. Ang dami kong donut emails na na-receive. Syempre, sobrang excited ko po, kaya inopen ko agad. And once again, wala na naman po akong approval. Ang mga na-approve ay ang aking mga anak. Habang ako ay naghihintay pa rin po. At umiiyak na sa may gilid. Char! Heto po ang kanilang mga naging reaction. Application has been approved. What's your reaction? Canada application that we are praying. Are you happy? Are you happy? No, you don't want to go there? Why? So ayun na nga, mixed emotions din po sila. Dahil mga bata pa, hindi pa nila masyadong naiintindihan. At heto na nga, February 4. Sunday po ito. Sabi ko, Lord, baka naman. Pero parang sabi ni Lord, anak, kailangan pa nating i-test ang iyong pasensya. At umaasa lang din po ako kasi alam ko pag Sunday, wala naman talagang work ang IRCC. In short, wala na naman po talaga akong natanggap. But thank you Lord pa din po kasi na-approve na po ang family ko. Inaasar nga po ako ng asawa ko noon. Sabi niya, okay lang naman, mauna na kami. Wow, sabi ko, ako ang main applicant. Tsaka hindi naman kayo papapasukin sa Canada kung hindi nyo ako kasama. Aba, matindi! O diba, Char? Pero salamat po sa Panginoon.
During those times, kasiyahan lang ang nararamdaman ko. Andun din po ang peace of mind na sabi ko anytime soon dadating na din naman ang akin. At heto na ang February 5, Monday. Paggising ko pa lamang ay binuksan ko na agad ang aking email. Syempre wala nang patumpik-tumpik pa, nag-expect na ako. At ayun na nga may nag-email. Sabi ko ay hindi mo na kita papansinin. O diba ako na yung nagpa-hard to get. Joke lang, tinignan ko po agad yung email. Heto po siya oh. Pero dahil hindi ko kabisado lahat ng application numbers namin, hindi ako masyadong nag-expect. Sabi ko baka notification update na naman ito para sa mga anak ko. At dahil on the way po ako noon papuntang work, ma-access ko pa lang ang GC key pagdating ko sa trabaho. At ayun na nga, pagdating ko sa work, agad-agad ko na po yan binuksan. Kasi sobrang excited na po ako. At aba, nagtampo naman yata ang GC key. Hindi ako makalogin at hindi ko ma-access ang aking account. Puro ganito lang siya. O diba, ang saya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Research dito, research doon. Paano ba alisin to? Para yatang naging mas extra close kami ni Google that time. Siguro more than 100 times ko tinry na mag-login. Nagpray ako, sabi ko, Lord, tama na ang joke, please. Until finally, naka-login din. Thanks be to God to whom all blessings flow. After hundreds of login attempts, naka-login na din. At ayun o, sabay-sabay lang palang na-approve ang aming mga application. Yun nga lang ay pinasabik pa ako sa aking paghihintay. At nasan na nga ba ang reaction video ko? Wala po kasi nasa work ako that time. Ang meron ako ay mga stolen pictures nung mga panahon na bakit approve na sila at ako wala pa din. Diba, mukha akong nalugi ng 1 milyon. Pero ito din ang time na nakita ko na sobrang na-appreciate ng asawa ko ang lahat ng ginawa ko. Dahil DIY with God ang aming application. At unang submission pa lamang ay na-approve na agad. Wow! I'm really proud of Mommy. You know what? Our approval, our application did not get a refused application. Just one time, it got approved. Because of our Mommy. And of course, with the help of Jesus. At yun na nga po, simula nun, hindi na nakatulog ng maayos ang asawa ko. Ang pag-apply po namin sa Canada ay hindi namin shinare o sinabi sa ibang tao. Dahil ang iniisip namin, kung ma-refuse man, at least kami lang ang nakakaalam. Kami lang ang iiyak at masasaktan. Pero yun nga po, kahit sa mga pamilya namin, hindi po muna namin sinabi. Kasi parang mas masarap sabihin na pag good news na, di ba? Eh paano nga ba ang mga reactions nila nung sinabi namin? We are truly praising God for this blessing. Totoo nga pong DIY with God. Although mahirap, masakit sa bulsa, masakit sa mata at sa ulo ang pagre-research. Pagbabasa ng paulit-ulit dahil gusto kong masigurado na tama ang ginagawa ko. It was all worth it. Worth it ang pagod, puyat, pagtsatsaga. Salamat sa aming mga kaibigan, pamilya, that truly wants the best for us. At higit sa lahat, thank you Lord so much. Pasensya na po, mahirap iwasan maging emotional when I go back to that time na na-approve kami. And I pray na kayo na po ang susunod. Remember, pray even for the smallest things. At mangyayari po yan pag will ni Lord. Yun lamang po. Please like and subscribe po sa aming channel. At marami pa po akong kwento serye, mga tips,
And I hope to share with you ang lahat ng aming mga experience. God bless po sa ating lahat. See you soon, Canada.